Ang ating Sunday School ngayon mga kapatid ay itong tinatawag natin mga kapatid na pagbabalik tanaw o balik aralin mga kapatid sa mga natapos na nating tinalakay mula sa tinatawag na Bible reading, the Bible, the importance of the Bible, how to study the Bible, what is the benefit of studying the Bible, prayer life, what is prayer, the basic way of prayer, the part-time and prayer list, or the prayer time and the prayer list, the prayer warrior. Yun po ang ating huling pinag-aralan mga kapatid. So, ang ating Sunday School ngayon mga kapatid ay magbabalik aralin po tayo. So, atin itong bibigyan ng tinatawag na pagkakabuod mga kapatid sa tinatawag na pinag-aralan natin sa mga nakalipas na bawat linggo mga kapatid. So, una rito mga kapatid itong Bible reading. So, dahil sa Sunday School ito mga kapatid ay malaya po tayong magpasahan ng tinatawag na opinion o kung may mga tanong kayo mga kapatid ay ito na yung oras para tayo po ay magtalakayan. O yung tinatawag na pag-aaral mga kapatid para maliwanag po ang lahat. So, dito po sa Bible reading mga kapatid ay ating natalakay dito na napaka-importante po ang pagbabasa ng Biblia. At hindi lamang po siya importante mga kapatid, dito po nalalaman natin na meron po talagang basic o standard Bible reading ang bawat Kristiyano. No, meron tayong standard na pag-aaral o pagbabasa ng Biblia sa araw-araw. So, according sa Joshua chapter 1 verse 8, ito po ang sinasabi dito mga kapatid na meron pong twice a day. No? Na sinasabi doon mga kapatid, umaga at gabi. So, kung babalikan natin mga kapatid kung anong utos ng Diyos, mga kapatid, ay kinakailangan po na hindi lang po tayo ang nagbabasa, kundi maging ang ating anak, ang ating tinatawag na kasama sa loob ng bahay. No? No, sinasabi doon mga kapatid na kinakailangan natin itong ipasa. Kaya kung naalala nyo yung last topic natin mga kapatid last Sunday, na sabi doon mga sa Deuteronomy chapter 6, verse 4, na Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. At sinasabi doon sa sunod mga kapatid na ito ang iniiwan kong batas sa inyo na itanim sa ating puso. At hindi lang po yun mga kapatid ang sinasabi doon, kundi mga kapatid, ipapasa natin ito sa ating mga anak. Kung wala man tayong anak, mga kapatid, in biological, mga kapatid, anak natin sa pananampalataya. No? Yung mga bunga natin sa pananampalataya, ipaasa rin natin sa kanila ang salita ng Diyos. According sa nga, mga kapatid, sa Romans, kung di ako nagkakamali, na sinasabi doon, o 1 Corinthians, na sinasabi doon mga kapatid, na faith cometh by hearing of the word of God. So, ang pananampalataya ay dumarating sa pamamagitan ng pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. So, how can we transfer our faith sa ating mga anak sa pananampalataya o anak sa biological mga kapatid sa pamamagitan po ng pagbabasa ng Biblia sa kanila? At kung kaya na nilang magbasa mga kapatid, ay sila na mismo ang magbasa. At sa mga nakakapagbasa naman ng Biblia, kung meron naman kayong mga hindi nauunawa sa salita ng Diyos, huwag kayong magtanong sa iba. No, magtanong kayo mismo sa nagdala sa inyo o sa inyong magulang sa pananampalataya.
Hello? Di ba? Dahil nga sabi doon mga kapatid, we need to transfer our DNA to our child. No? Kinakailangan din natin i-transfer ang ating DNA sa kanila. DNA mga kapatid, di ba? O kung tayo ay magulang sa biological, automatic na papaasa yung DNA natin sa mga anak natin. So sa spiritual na mga kapatid, kinakailangan mo rin ipaasa yung DNA mo. How? Mga kapatid, sa salita ng Diyos. Kung ano yung pananampalataya mo, dapat ipaasa mo rin sa kanila. Kaya nga sabi nila mga kapatid, ang mga nagtuturo o yung mga soul winner, hindi po yan basta-basta nababackslide. Alam niyo kung bakit? Kasi isipin nila yung mga dinala nila eh. Di ba? Oy, paano na lang kaya yung dinala ko? So, yan po ang kagandahan sa atin na soul winner at sa mga nagtuturo. Kasi the more na na-enhance ka sa pagtuturo at sa pag-soul winning mga kapatid, sila po yung nagiging dahilan kung bakit kinakailangan mo rin magpatuloy pa. Even though nandiyan naman ang Diyos sa dahilan natin mga kapatid, pero iba lang kung meron kang nagagawa na magbibigay pa ng karagdagan, na magbibigay sa'yo ng isipin mga kapatid na kinakailangan mong manatili. Dahil meron ka ng anak sa pananampalataya. Meron ka ng ginagawa. In other words mga kapatid, ay meron ka ng karagdagang responsibilidad. At hindi na kinakailangan na magpa-baby Christian ka pa. At doon na po nagsisimula yung tinatawag natin na buhay maturity sa pagiging isang Kristiyano. No? Naunawaan ba natin mga kapatid? So, nandito po yung mga kapatid yung tinatawag natin sa the Bible na nagkakaroon po ito ng mga division. So, unang-una mga kapatid, the division of the Bible. So, ang division ng Bible mga kapatid, ito yung tinatawag natin na Old and New. At sa Old Testament mga kapatid, meron na naman siyang division. At maging sa New Testament, meron na naman siyang karagdagang division. So sa New Testament, sa Old Testament mga kapatid, meron po tayong 39 books. At sa New Testament, meron po siyang 27 books. At every book sa mga kapatid, meron po silang may mga division po sila. So sa Old Testament, yung tinatawag na the 5 books of law or the Pentateuch mga kapatid. So meron tayong 12 books of history, meron tayong 5 books of poetry, 17 books of prophecy, 5 major and 12 minor na prophecy mga kapatid sa Old Testament. Sa New Testament na mga kapatid, meron tayong 4 books of the Gospel. Yung po yung tinatawag natin na Matthew, Mark, Luke, and John. At meron po tayong 1 book of history. Tinatawag natin na First Christian Historical. At meron po tayong 21 books of epistle. At meron po tayong 1 book of the prophecy. At yun po yung Revelation. So, yan po yung tinatawag natin na division sa New at Old Testament. At meron pa rin itong mga tinatawag na karagdagang division. The division of the chapters, verses, and letters. So, sa chapter mga kapatid, meron po tayo 1,189 chapter. At credit ito kay Stephen Langdon in 1227. At sa verses naman mga kapatid, meron po tayong 31,163 by Robert Stevens. At meron po tayong letra mga kapatid sa Bible na 3,566,480. So yan po mga kapatid yung tinatawag natin na division sa Bible. At meron po sinasabi dito mga kapatid na the Apocrypha, 14 books added by Roman Catholic Bible but not include in the Protestant Bible. O hindi rin siya na-include dito mga kapatid sa King James Version mga kapatid. Ito po ang Apocrypha. So yan po yung tinatawag natin na division ng Bible. So, sunod mga kapatid dito sa the importance of the Bible. So, ang importante mga kapatid, no, sa Bible, ang Bible po mga kapatid ay ang Old Testament na sulat po ito
Sinulat po ito ng 32 writers at covered po siya ng 3,600 years. Sa New Testament mga kapatid ay meron pong 8 writers at covered po siya ng less than 100 years. And the gap between Malachi and the Matthew, o to the Matthew mga kapatid, ay meron po siyang 400 silent years. So, ang tanda na ng Bible natin mga kapatid, sa panahon natin ngayon, ay meron na po siya mga kapatid na tinatawag na bago siya natapos rather, ay meron po siyang 4,000 years. No? Bago natapos ang Bible. So kung titignan natin mga kapatid, bakit kaya umabot ng ganong katagal? At sa pag-abot niya ng ganong katagal mga kapatid, ay wala po tayong makikita na contradiction dito sa Bible mga kapatid, sa 66 books of the Bible. Wala po tayong makikita dito mga kapatid na sila po ay nag-aaway-away ng pagtuturo. Kundi makikita natin dito mga kapatid, iisa lang po ang kanyang takbo. Do you know why mga kapatid, kung bakit? Dahil iisa lamang po kasi ang author nito. Iisa lang ang nag-utos na gumawa nito. At marami lang pong gumawa, maraming sumulat. Dahil sinasabi nga doon mga kapatid, na ang lahat ng kasulatan ay kinasiyahan ng Diyos sa 1 Peter. Hindi ako nagkakamali mga kapatid, o 2 Peter. Basta na sa Peter yung mga kapatid, sinasabi doon, lahat ng kasulatan ay kinasiyahan ng Diyos. Ibig sabihin mga kapatid, ang kasulatan ito ay hindi po gawa ng tinatawag natin ordinaryong tao. Even though tao ang sumulat mga kapatid, pero hindi po sila ordinaryo. Sila po ay kinasiyahan ng Diyos. Sila po ay kinausap ng Diyos. At ang bawat isinulat nila dito mga kapatid ay narinig nila, nakita nila, pinakita sa kanila ng Diyos sa panaginip o sa pangitain mga kapatid. At ang iba naman mga kapatid ay sadyang naganap. At yung mga iba rito mga kapatid ay nahula o prophecy bago dumating ang panahon. So kung papansinin natin mga kapatid, kung bakit nagiging importante ito mga kapatid, dahil ito po ay kasaysayan at hinaharap po natin ang bawat nakasulat dito sa Biblia. So kung papansinin natin maigi mga kapatid na ang Bible po ay importante po sa buhay ng tao, dahil po mga kapatid, hindi lamang sa tao o hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. So sinasabi rito mga kapatid, kung gaano po siya kaimportante. Dahil mismo ang Diyos mga kapatid ay sumulat. Meron siyang isinulat mga kapatid na kinopya natin o kinopya ng tao. Unang-una mga kapatid na sinulat ng Diyos, sulat kamay ng Diyos mga kapatid ay yung 10 Commandments. At nung nagalit si Moises mga kapatid sa mga tao, ay nabasag niya po yung 2 tablestone. No? At kinopya niya mga kapatid yung original at nagkaroon po ng copy. So, nabasag po yung sulat kamay ng Diyos na sa table of stone mga kapatid, sa tablet. And next mga kapatid, nasulat kamay ng Diyos ay dun sa tinatawag natin na judgment on Belshazzar wall, sa Daniel chapter 5 verse 5. No? Merong isinulat doon mga kapatid na nakita, na sulat kamay mga kapatid na sinabi doon na mene tekel oper sin. So, yun po mga kapatid yung nakasulat doon. At ang pangatlo mga kapatid na sulat kamay ng Diyos mga kapatid sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo ay doon sa John chapter 8 verse 1 to 11 na sinasabi doon, the message of grace written by our Lord Jesus Christ in the dust of the floor of the temple. Yun po mga kapatid. So napakahalaga po dahil mismo ang Diyos mga kapatid ay sumulat. Meron talaga siyang sulat kamay. Ano?
Kaso lang hindi na-preserve yung sulat kamay ng Diyos. Hindi lang siya na-preserve, mga kapatid. Dahil nga, binasag ni Moises. At hindi ko lang alam, mga kapatid, kung nananatili pa ba yung sulat kamay ng Diyos doon sa Belshazzar Wall. No, kasi hindi ko lang din alam, mga kapatid, kung nandun pa ba o wala na. O nawasak na ba yun, mga kapatid. Parang ganon. So, yan po, mga kapatid. So, sa Bible, ito po yung Book of Grace, inspires, Book of Light, leads me, and everlasting. So, yun po, mga kapatid, yung tinatawag na pinag-aralan natin nung nakaraan. So, how to study the Bible? So, kung paano i-study ang Bible, kinakailangan talaga na meron tayong ipe-prepare. Kinakailangan meron tayong na-prepare na mga gamit. So, kung mag-aaral tayo ng Bible, mga kapatid, kinakailangan meron kang Bible. Diba? Mahirap naman mag-aaral ka ng Bible, wala kang Bible. Pag-aaralan mo yung Biblia, wala ka naman Biblia. Diba? Mahirap naman yon. Kaya unang-una lahat sa mga kapatid, kung mag-aaral ka ng Biblia, mga kapatid, dapat meron kang sariling Bible. Pangalawa, ay meron kang yung Bible mo, kinakailangan na nauunawaan mo yung nakasulat. Hello? Mahirap naman yung Bible mo Latin o kaya Greek. Hindi mo nauunawaan yung nakasulat doon. So, yung modern, mga kapatid, yung tinatawag na kung nauunawaan mo English, King James Version, kung nauunawaan mo ay Tagalog, Tagalog Bible, kung ang nauunawaan mo ay Bisaya, Bisaya Bible, kung nauunawaan mo ay Ilocano, Ilocano Bible. Di ba? At kung meron ka ng mga ganun, mga kapatid, sa sarili mong wika, pwede ka nang gumamit ng hindi mo nauunawang salita na Biblia. Di ba? Parang ganun, mga kapatid. Pwede mo na siyang i-translate, parang ganun, mga kapatid. Pero much better pa rin po yung nauunawaan mong Bible. Pangatlo, sunod dito, mga kapatid, ay kinakailangan din po natin na magkaroon din tayo ng concordance. At isa pa, mga kapatid, isa sa pinakakailangan ay kinakailangan magkaroon ka rin ng magandang notebook. No? Na pagtitik nutan mo, mga kapatid, ang memory verse. O kaya, kung may mga tanong ka, ano kayong ibig sabihin nito, pwede mo i-note doon at itanong. Pwede sa iyong pastor, pwede sa mga elder, pwede sa nagsulwin sa'yo, kung anong ibig sabihin noon, mga kapatid. Di ba? So, next, mga kapatid, sabi dito, kinakailangan naman na ikaw na mag-aaral ng Bible ay spiritually ready ka naman. No? So, kinakailangan dito, mga kapatid, na meron ka talagang pananampalataya sa Biblia. Na ito ay salita ng Diyos. Mahirap na pag-aaralan mo ang Biblia, ay hindi ka naman nananampalataya sa Biblia, hindi mo mauunawaan yung nakasulat dito. Diba? Parang ganito lang yan pag-aaralan mo yung Quran, hindi ka naman nananampalataya sa kanila, o hindi naman kayo pareho sa pananampalataya, hindi mo mauunawaan yung nakasulat doon sa Quran. At ganoon din ang mga Muslim. Hindi naman sila nananampalataya sa Biblia, na ito ay salita ng Diyos, paano sila maniniwala sa nakasulat sa Biblia? Di ba? Conflict. So, parang ganoon siya, mga kapatid. Pero kung pag-aaralan mo naman sila, mga kapatid, parang ano lang yan. Kung sakasakali, pag-aaralan mo yung Quran, hindi ka talaga maniniwala sa lahat na nakasulat doon. Kasi nga, conflict sa iyong pananampalataya. Pero pwede mo siyang basahin. Hanggang basa lang. Pero hindi mo talaga mapapalalim ang pananampalataya mo doon. Vice versa yun, mga kapatid. Maliban na lang, kung yung Muslim makonvert sa atin, may share natin maigi, mga kapatid, dahil mananampalataya na siya. Parang ganun lang, mga kapatid. No? Vice versa lang. Pero pansin ko, mga kapatid, ang mga Muslim na nako-convert sa Christian, nagiging faithful sila. Faithful talaga na Christian din sila. Magiging faithful na Christian sila Kasi marami ako nakilala doon sa Manila, mga kapatid, na dati silang Muslim.
at ngayon ay mananampalataya na Kristiyano. At kung papakinggan mo ang kanilang mga binibigkas, talagang ma-inspire ka sa kanilang mga salita. At may nakilala naman ako mga kapatid na Christian na naging Muslim pero hindi sila faithful na Muslim. Hindi sila faithful na Islam. Bakit? Ang dahilan ng isang nakilala ko mga kapatid, napilitan daw silang mag-Islam. Hello? No, nakukuha niyo ba yung ibig ko sabihin mga kapatid? Napilitan daw. Tinanong ko siya, paano ka napilitan? Nagtatrabaho pala siya doon sa Saudi mga kapatid. Doon sa UAE, doon sa mga kapatid. Nahuli silang nag-church service. Ngayon mga kapatid, ikukulong daw sila o kaya papadeport o kaya papapugutan ng ulo. Pinapipili daw sila Pinapipili. Ang sabi daw nung Islam leader na yon ay kinakailangan daw nila magpa-convert sa Muslim kung gusto nila manatili na buhay. Hello? So napilitan. Kaya sabi ko, iba ang way ng converting nila sa way ng converting sa atin. Sa atin, pinapaunawa natin yung salita ng Diyos. Sa kanila, ipinipilit nilang unawain natin yung salita yung Quran. Parang gano'n mga kapatid. So, kaya pala dumadami ang Muslim mga kapatid dahil sa ganong strategy. Kaya kung titignan natin mga kapatid, kaya walang nagiging faithful na Christian na nagiging Muslim. Dahil karamihan na Christian na nagiging Muslim sa pilitan. Pero Muslim na nagiging Christian hindi po sa pilitan. No? Talagang ibinabahagi natin yung katotohanan na salita ng Diyos sa Biblia. So yan po yung kagandahan pag tayo po ay nag-i-study ng Bible. Di ba? Kung talagang pagbibigyan natin, pagtutuunan natin ang pansin ng Biblia. Kasi doon sa nakilala ko mga kapatid, sabi niya, ang pinaka-root daw doon sa Muslim ay parang hatred. Pero dito sa Bible, ang pinaka-root naman dito ay love. So, hindi talaga sila magka-tugma mga kapatid. So, yan po ang kagandahan mga kapatid kung tayo po ay nag-aaral ng Biblia. So, ano po ang benefit sa pag-aaral ng Biblia? So, nandito po yung tinatawag natin na personal faith, sanctified holy life, preparation for service, power in the ministry, knowledge, spiritual food, benefits given in the Bible itself. So, yan po mga kapatid yung pinag-aralan natin patungkol sa Bible, mga kapatid. So, napakaganda po. Marami po siyang benefits sa atin. Hello? Okay. So, sunod doon mga kapatid, itong prayer life. So, sa prayer life na mga kapatid, dito po nalalaman natin, natututo tayo kung paano po talaga ang tamang pananalangin. Sabi dito, do's and don'ts to pray and do. Mga dapat at hindi dapat ipanalangin at gawin. So, ano yung mga dapat at hindi dapat? So, napag-aralan natin yung mga kapatid na meron tamang pamamaraan ng pananalangin at meron din po yung maling pananalangin. So, kung sa buod natin doon mga kapatid, ang tamang pananalangin ay talagang bukal sa puso. At hindi po yung kagaya ng mga hipokrito. So, at yung tamang pananalangin mga kapatid ay merong pag-ibig at habag. Kasi merong mga taong nananalangin, nanunumpa. Di ba? Sinusumpa nila yung iba. So, maling pananalangin yon. So, yun po yung mga kapatid, yung buod doon mga kapatid. Na merong tama at merong mali. Kaya kung nananalangin tayo at pinagpipray natin yung nakagawa sa atin ng mali, at ang prayer natin ay parang sinusumpa natin sila, mali pong prayer yon. Sabi nga ng isa kong kaibigan, pastor mga kapatid, sabi sa akin, paano mo malalaman na napatawad mo na yung isang tao? Yun ang tanong niya Kasi nga, sabi doon, sa prayer mga kapatid, na patawarin mo kami gaya ng pagpapatawad namin sa nagkasala sa amin. So, paano daw natin malalaman na napatawad na natin sila? Yun ang tanong So, ang sagot doon mga kapatid ay ganito.
malalaman mo na napatawad mo na siya kapag dumaan sa isip mo habang ikaw ay nalalangin yung mukha niya. Pag na-distract ka, ibig sabihin, hindi mo pa siya paratawad. Hindi mo pa siya napatawad, distract ka eh. Nalalay mo yung mukha niya habang nagpipray ka, dumaan. Distract ka, pumigil ka, sininto mo yung panalangin, hindi mo pa siya napapatawad. Pero pag dumaan siya mga kapatid sa iyong panalangin, doon nag-flash yung kanyang mukha sa panalangin at pinagpray mo siya ng time-time, Lord, nawa magkabati na kami. Lord, tulungan mo ko kung anong dapat kong gawin para magkabati kami. Ibig sabihin doon mga kapatid, napatawad mo na siya. Yun yung tama mga kapatid, na pakiramdam para malaman mo kung napatawad mo na ba yung isang tao. Amen ba? So, ganun po mga kapatid. Kung gusto mong malaman sa iyong sarili, kung napatawad mo na ba siya o hindi pa, yung nakagawa sa'yo ng mali, gano'n lang kasimple mga kapatid kung kaya mo na siyang ipanalangin nang may habag at pag-asa sa iyong puso. So, ano ang panalangin mga kapatid? So, sabi dito, ang panalangin ay isa itong pagkikipag-communicate sa Panginoon. Ito ang pag-a-address sa Panginoon at dito po tayo ay humihingi ng isang bagay. At dito rin po tayo humihingi ng kapatawaran, humihingi ng mga material, financial, anything mga kapatid sa pananalangin. So, sabi dito, the basic way of prayer, ito po yung adoration, confession, thanksgiving, at supplication. So, yan po mga kapatid yung basic way. So, gaya ng pinapag-aralan natin noon mga kapatid, kapag ikaw ay mananalangin, sa adoration pa lang, kinakailangan maramdaman mo na yung presensya ng Panginoon. No? Dapat, ramdam mo na nandyan siya. Kaya, huwag kang tutuloy doon sa huwag kang tutuloy doon sa confession na hindi mo nararamdaman yung presensya ng Diyos. Sa adoration pala mga kinakailangan ramdam mo na yung yakap, yung pawis, yung init, yung luha mga kapatid. Pag tinatawag natin doon ka sa prayer. No? At ang sunod doon pag ramdam mo na yun, tuloy na tayo sa confession. At lalong mararamdaman mo yung pag-ibig ng Diyos. At pag naramdam mo na mga kapatid, tutuloy ka na doon sa thanksgiving. Magpapasalamat ka sa Diyos dahil kahit ano pa man, ang iyong mga nagawa, ay nandun pa rin yung pag-ibig niya at pagpapatawad. Di ba? At sunod doon sa supplication mga kapatid, doon mo na ibuhos lahat-lahat. Hinanakit, pagsusumbong, paghihingi ng payo sa Diyos, no? Paghihingi ng sign, doon na mga kapatid natin ibuhos lahat. So, the prayer time and prayer list. So, dito sa prayer time at prayer list, napag-aralan natin dito mga kapatid, na merong prayer time, ang tinatawag natin na Islam, meron silang specific na prayer time, maging ang Hudyo. So, sa Hudyo mga kapatid, o sa Muslim, ay meron po silang 5 times a day. At sa Hudyo, meron silang 3 times a day, mga kapatid, na specific time. At sa Kristiyano naman mga kapatid, na pag-aralan natin, na tayo po ay merong unlimited time. Wala tayong specific, unlimited dito mga kapatid. Kaya kahit anong oras, pwede tayo tumawag sa Diyos. No? So yan po ang kagandahan sa atin mga Kristiyano mga kapatid dahil unlimited po tayo. Wala tayong tinatawag na specific time. Pero isinasuggest naman mga kapatid na magkaroon tayo ng specific din na time sa Panginoon. Individual lang nga. At pwede naman din mga kapatid yung tinatawag natin na prayer group, prayer partner, sa prayer time, mga kapatid. Sa prayer list, mga kapatid, para mayroon tayong ma-check kung answered prayer na ba o hindi pa o kinakailangan pa ba ng follow-up prayer. So, panghuli mga kapatid, itong tinatawag natin na prayer warrior. So, sa mga prayer warrior, mga kapatid, ito po yung engaging. Nakikipag-engage ka mga kapatid sa spiritual
battle. At ikaw ay isa sa mga tinatawag natin na talaga nakikipagdigma. At isipin natin mga ka-God, once na ikaw ay mag-uumpisa na sa prayer, nag-umpisa na rin ang bakbakan. At ang strategy ng kaaway dito mga ka-God ay pipigilan ka na makapag-pray. Kung naalala nyo mga ka-God, naturo ko na sa prayer warrior mga ka-God, sa prayer time, gaya nung isang testimony mga ka-God, na nandyan pala yung mga umaaligid din yung mga masamang espiritu. Nagagawa siya ng paraan para mapigilan ka sa pananalangin. Meron daw doon nagmamassage, meron doon hinihipan yung mata mo, meron doon binubulungan ka ng kung ano-ano para ma-distract ka sa pananalangin. So yan po yung unang battle dyan mga kapatid. Dahil nga, hindi tayo nakikipagdigma sa laman mga kapatid o kaya sa dugo, kundi sa gawa ng kadiliman. So yan po yung tinatawag dito na prayer warrior. So tayo po mga kapatid, o every denomination mga kapatid, meron po talaga silang nakatalaga mga prayer warrior. So sa atin mga kapatid, kahit sino po rito, pwede po na maging prayer warrior. So sa pagtatapos ng ating Sunday School, according dito sa balik tanaw, balik pag-aaral mga kapatid, meron po ba kayong mga tanong patungkol dito? Para mas lalo pa natin mabigyan ng mas malawak na eksplanasyon. So, may mga tanong po ba kayo mga kapatid sa mga pinag-aralan natin noong nakaraan? Praise God.